red sa mata ni Nina habang titingnan yung picture ni Maggie. Siguro merong hindi maganda nangyari sa childhood niya. Gusto mo bang makita ibang pictures ni Maggie? Gusto ko po kasi talaga siyang makilala eh, kaso nahihiya po ako sa inyo. Eto pa ibang pictures niya. May kilala ko siya sa'yo. Hindi ko maintindihan kung bakit napaka-supportive mo sa tatlong yun. Alam mo naman, aagawin nila sa akin ang kayamanan ng Monte Claro. Gusto ko lang tulungan sila, Uncle Sernan. Ma'am Carmela, wala po si Nina sa kwarto ni. Patay na pala yung totoo kong mami, kaya bumalik ako. Pero buhay pa naman yung lolo't lola mo, di ba? Ayaw ba nila sa'yo? Isa lang naman may gusto sa akin eh, asawa mo. Sorry, Nina. Bigla lang ako. Ikaw ko lang kasi yung nagsisinungaling ka sa mga ganyang sensitive na bagay. Gugustuhin niya bang mapalayas dito? Gugustuhin niya bang makulong? Hindi mo naisip yon kasi mas gusto mo siyang paniwalaan. Pero hindi siya inosente. Hindi! Kailangan matanggal ang tumor kung hindi kakalat to sa buong atay niya. Maaari niya itong ikamatay. Kinakailangan magsinungaling ka sa mga Monte Claro o kaya naman magnakaw. Gawin mo! Basta magkapera ka lang para sa operasyon ni nanay. Nina? 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 Huwag kang lalapit. Sisigaw ako. Please. Nina. Huwag kang matakot. Wala naman akong planong masama sa iyo eh. Gusto lang kitang makausap dahil gusto kong mag-apologize. I'm sorry. Ana, ano problema? Kailangan na po kasi operahan si nanay. Eh, wala po kasi kaming pera. Kahit naman po pampublikong ospital to, may mga gamot pa rin pong kailangang bayaran para sa operasyon. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa lahat. Doctor, kung kailangan operahan si Naida, gawin niyo na kaagad. At kung maaari sana, gusto ko siyang malipat sa isang private room at ako nang bahala sa lahat ng gastusin. Sige ho, gagawin ko kagad ang request niyo. Thank you. Maraming salamat po. Hulog po kayo ng langit sa amin. Kung hindi po kayo tumating, hindi ko na po alam yung gagawin ko. Alam mo, ang dami-dami kong blessings na natanggap sa buhay ko. The least I can do is share it with other people. Lalong-lalo na sa'yo, Ana. Nahihiya nga po ko sa inyo eh. Unang pagkikita pa lang po natin, pinasakit ko na agad yung ulo niyo. Tapos ganito pa po yung igaganti niyo sa akin. Huwag mo nga isipin yun. Naiintindihan ko kung bakit mo tinangkang tumakas sa amin. Dahil gusto mo lang makatabi ang nanay-naida mo na mahal mo. Salamat po. Huwag mo na isipin yun. Napakaliit na bagay ito bilang pasasalamat sa pagpapalaki sa iyo ng nanay-naida mo. Pero paano po kung di pala ako yung tunay na anak Karenina? Paano po kung di pala ako yung apo niyo? Kung mapatunayan na ikaw man o hindi ang tunay na anak Karenina, napakagaan ng loob ko sa iyo, Ana. Para sa akin, ikaw ang apo ko. Listen, Nina. Alam ko hindi ko dapat ginawa yun eh. Wala ako sa sarili ko. Nakainom ako noon. Pero kung nasa matinong pag-iisip ako, hindi ko naman gagawin sa'yo yun eh. Hindi lang yun ang kasalanan mo sa akin, Mr. Fuentebella. Nina, I'm your dad. Kaya nga mas lalo kong hindi maintindihan kung bakit kailangan mong gawin sa akin yun. Maybe because you never really saw me as your daughter. Hindi totoo yan. Never kong naramdaman na anak ang tingin mo sa akin. Para kang laging walang pakialam. You never bothered to ask me kung kamusta ako. Kung kamusta yung grades ko sa school. Nina, hindi totoo yan. I care about you. Really? Of course. Sige. Anong pangalan ng best friend ko? See? You don't know. You don't know because you don't really care about me. Pareho lang kayo ni Mami, mga wala kayong pakialam sa akin. You know what? You shouldn't have adopted me. Sana iba na lang yung umampon sa akin. Baka sakaling maramdaman ko pa yung pagmamahal ng magulang. Kung
Kung minsan nga naiingit na ako sa mga ibang ampon eh. Kahit pokpok yung nanay nila, kahit mahirap yung nanay nila, halatang halata naman na mahal sila. Hindi katulad yun ni Mommy. Come on, put your hands together. Come on, come on. Hey! Ito sa'yo. Ito na. Hindi ba nagustuhan? Ang ganda nga talaga. Mabuti naman at nagustuhan niya. Ay, anak, kaanin mo yan. Wala naman tayo puntang party. Oo nga, Nay. Pero kasi, ang ganda eh, oh. Katulad nung suot ni Nanay Maggie dun sa picture. Kaya lang... Hoy! Bakit? Napunit mo? Mahal! Ang mahal! Sige. Bagay na bagay sa akin. baba. Ang mahal! Gusto mo ba yan? Hindi na po. Kasi ang mahal po eh. Marami naman po ako mabibili. Pwera dito, ang mahal-mahal po kasi. Dad, wag na tayo mag-Maldives. Mag-Coron na lang tayo. Mas masaya pa dahil cheaper, di ba? Natutuwa ako at marunong ka magpahalaga sa pera. Para kang si Maggie. But I'll buy this dress for you. Dahil bagay sa'yo. Talaga po? Ay! Salamat po. Tingnan, dali mo na sa kotse. Sige po, sir. Ew! So gross! Na, ang tawag dyan, mag-inang walang manners. Parang ngayon lang nakainom ng soup. Ew! Ew. Hoy, ba't ba pinakikialaman yung pagkain namin? Kayo ba magbabayad nito? Eh, paano naman kasi ang ingay mo kumain? Oh my God! Kadiri. Kung makapagsalita ka, parang ang bango-bango ng utot mo ah. Ba't mabango ba utot mo sa utot ko? Ha? Eh, ang pangit-pangit nga ng anak mo eh. Mas maganda pa ang anak ko eh. Susi! Kala mo naman kung sino kayo magsalita? Ha? Kayo na anak na Diyos? Susi! Please sit down. That was totally uncalled for and unnecessary. You didn't have to do that. Hindi ko naiintindihan yung sinabi nyo. Pero parang galit ho kayo. Hindi kailangan patulan ng mga negatibong tao. Lalo na sa ganitong pampublikong lugar. Ang ayaw ko lang naman ho kasi sir yung nilalait kami. Lalong-lalo na pag dinadamay ang anak ko. Sir, ang payapa naman po kasi nung pagkain namin dito, wala naman po kami ginagawang masama tapos pahiyain kami ng ganun. Karen, mas nakakaya kung papatulan mo mga ganong klaseng tao. If you want to be bigger than them, kung hindi mo lang papansinin, sila mapapaya. Dahil naipakita mo sa kanila na mas sibilisado ka kaysa sa kanila. And besides, those were just words. Hindi kailangang pansinin. Kung sigurado ka sa sarili mo na wala kang ginagawang masama. Sige na, pagpatuloy na natin yung pagkain natin. Lolo, sorry po ulit. Pasensya na po. Huwag niyo na isipin yun. Kain na kayo. Siya nga po pala,
ganito yung sa shopping, sa pakain po. Lalo na po dun sa dress na binili niyo po para sa akin. Ang ganda-ganda po. Yung katulad po dun sa picture ni Mami Maggie. Ang ganda-ganda po nun. Pwede ko namang itanong kung bakit po siya nawala. Kasi, di po ba, ang yaman-yaman niyo. Kaya sigurado, maganda po yung buhay na binibigay niyo sa kanya. Kaya kayo, ang bait-bait niyo. Kaya bakit niya naman po maisipang umalis, di ba? Ano po bang nangyari? Masakit kay Sir Nan ang nangyari. He had high hopes for Maggie. He gave her only the best in life. Marangyang buhay, magandang edukasyon, lahat ng atensyon at pagmamahal. Lahat ng yun napunta sa wala. Kaya siguro sa bugso ng kanyang nagdamdamin pinalayas niya si Maggie. Hindi niyo po pinigilan si Lolo Sir Nan? Hinayaan niyo po na palayasin niyo yung anak niyo? That's the greatest regret in my life. Wala akong ginawa. Hinayaan ko lang mawala sa amin ang anak ko. Nang malaman ko noon na nabuntis si Maggie sa isang lalaki hindi ko kilala na siya naging ama ng bata. Pakiramdam ko noon parang gumuho yung mundo ko. Dahil ko pa yung pinagsakloban ng langit at lupa. Dahil ibinuhos ko sa kanya lahat. Pinangarap ko na siyang susunod sa yapak ko. Maggie has always been a diligent and obedient daughter. Very loving siya. Proud na proud ako sa kanya. Galing. Very impressive marketing report. Simple pa lang yan, Dad. Alam mo, I have a lot of big dreams para sa negosyo natin. Gusto ko yung Monte Claro name ay maging global brand name siya. Like yung mga hotels, mga condominiums, mga malls, mapunta siya sa Europe, sa US, sa Japan, sa China, di ba? Alam ko naman kayang-kaya mo yan eh. Oras na ikaw ang pumalit sa pwesto ko. Thank you, Dad. Dad, alam mo, ginagawa ko lahat na ito para maging proud ka sa akin. I'm really proud of you. Isang beses lang niyang sinuwa yung kagustuhan ko. Pero, hindi ko natanggap. Kaya kung may babalik ko lang yung oras, sobrang pagsisisi ko na itinakwil ko kahit sa isang mara. Lolo, Hindi ko magagawa yung sa buko. Hindi ko itatakwil ang apo ko kahit anong mangyari. Oh, 3 truck yung nagka-problema nung isang linggo. Ayaw ko na maulit yon. Dapat sinacheck nyo kasi yung makina eh. Bago bumiyahe, di ba? Lalo pa kayo, kaka-award sa atin ng city government ng kontrata sa paghakot ng basura. Sayang, di ba? Ayusin natin, huwag na maulit yan, ha? Opo, boss. Hello. Hello, Mr. Abel Barredo? Yeah, speaking. Si Ellen po ito, taga St. David. May importante po akong sasabihin tungkol sa hinahanap ng bata na si Hannah Karenina. Pinapagod din ako sa lakad na yun. sige na, umuna ka na. Berta, pakipasok mo yung mga pinamili namin. Sige pa. Marami pa dun sa likod, ha? Okay po, lang bahala. Lalo, Oh. maraming salamat po talaga doon sa bonggang pag-shopping natin, ha? Wala yun, Iha. Promise ko po sa inyo. Ako po ang magiging the best apo nyo para hindi po masayang yung kabaitan na pinapakita niyo sa akin. Sa totoo lang, may ibibigay po ako sa inyo. Oh, para sa rin to. Sinama ko po talaga yan sa shopping. Salamat, ha? Ano ba ito? Wow. Ganda. Gusto niyo po? Oo naman. I need this. Sige po. Una na po ako sa loob. Sige.
Lucas? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, huwag ka nanonood ng mga ganyan video? Kapastos mo! Kailan ka pa natutong pagsabihan ako kung anong tama sa mali? Asawa lang kita! Lucas, sabi mo nga sa akin ang totoo. Ha? Totoo bang wala kang ginawa kanina? Ano? Tell me the truth. Sabi mo nga sa akin yung totoo. Shut up! Hindi ako tumigil hanggat hindi mo sasabihin sa akin ang totoo! Tumahimik ka nga! Ano ba? Sabihin mo sa akin kung ano totoo! Tumahimik ka! Hindi ko sinasadya na siga ko nun! What? Oh my God, Lucas! Akala ko pa naman nagsisinungaling lang si Nina. Oh my God, demonyo ka! Pati ba naman anak natin, sinubukan mo yan? Hayop ka! Ano ba? Huh? She was right! She was right! Demonyo ka! Lumayas ka! Lumayas ka, Lucas! Lumayas ka! Bridget, magpapaliwanag ako. Hindi ko naman sinasadya. Lumayas ka! Hayop ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Ano naman ang angswat bigla ka naman nag-aya ng hangout? Ay nako, ano pa nga bang bago? Tinatawagan tayo niya ni Nina pag may problem siya. Pero, di naman niya sinishare sa atin. Candace? Ma! Hi, tita! Hi, girls! Dito ka rin pala pupunta, hindi ka pa sumabay sa akin. Anyway, andun na ako sa kabila. Papasalon kami ng tita mo. Ah, sige po. Ma, dito lang po muna kami, tas po, sabihin na lang pa tayo umuwi. Okay, I'll text you later kapag tapos na kami. Sige. Take care! Sige po, ma. Bye, girls! Guys, I have to go na. Text na lang ha. Bye. Ano naman problema nun? Ay naku, alam mo naman yang si Nina. Daming sikreto. Ba't ginasot mo? Well, kasi Nay, ganito yung itsura ni Mami Maggie dun sa mga pictures na pinakita sa akin ni Lolo. Eh, papakita ko, baka naman ma-impress sa akin si Lolo. Kala mo hindi ko napapansin. Paano yan tanong mo tungkol sa Maggie na yan? Nagpabili ka pa ng ganyang damit, pareho ng damit niya. Tapos ngayon, ginagaya mo pa siya? Naku naman si Nanay, oh. Nagsiselos ba kayo? Nanay naman eh. Siyempre gusto ko lang naman makilala yung anak ni Lolo Sernan. At baka sakali, di ba? Siya talaga yung nanay ko. Hindi naman natin masasabi yun. Pero, kung sinasabi nyo na ipagpapalit ko kayo sa kanya, Nay, magunaw na ang mundo, hindi ko gagawin yun. Dahil kayo lang ang nanay ko at hindi ko kayo ipagpapalit. Tsaka, Nay, ano ka ba? Pasintabi ka naman, patay na nga, pagsiselosan mo pa. Basta pangako mo ako ng nanay mo. Arte, oo nga. Huwag ka nang umiyak. Oh, kuya! How's your trip? Tiring. So, kamusta naman? Nasaran niyo ba ng project manager yung deal? Survey pa lang namin yung location sa Cebu eh. Yun, kinausap namin ni Mr. Remy may-ari ng lupa kung saan natin gusto magpatayo ng mall. Bali, hinintay na lang namin yung sagot nila. Sounds good. Alam mo naman, kailangan nating magpa-good shot ngayon, lalo na kay Lolo Sernan. Bakit naman tayong papagood shot kay Lolo?
Eh kasi nga kuya, bukod kay Ana, meron pang dalawa. Si Karen tsaka si Nina. Yun, para sila nagkiklaim na sila yung Ana Karenina. That's why. Ibig mong sabihin 3 ang anak Karenina? Well, hindi pa naman napapatunayan na isa nga talaga sa kanilang anak ni Tita Maggie. Tsaka syempre kuya, hindi naman papayag si Mami na kung sino-sino na lang susulpot dito. Tapos sila na magkiklaim lahat ng kayamanan ng mga Monteclaro. Diba? Alam mo, Carla, kung nandun man sa 3 yun o wala ang tunay nating pinsan, dapat malaman mo ng anak ni Tita Maggie ang tagapagmana ni Lolo. Don't forget that. Wala po kasi na nagpa-imbestiga kayo, inutos po ng aming directress na magpakalap po ng informasyon tungkol na po sa kaso ng cousin-in-law nyo, tungkol po sa anak ni Mr. Hernan Monteclaro. May bago ba kayong impormasyon tungkol kay Maggie? Meron po, opo. Halika po kayo, samahan ko po kayo. Dito po, sunod po kayo sa akin. Mr. Barredo, si Raquel po, nakasabayan niya po sa panganganak sa ospital ang isang babaeng may anak na ang pangalan ay Ana Karenina. May naalala po ba kayo tungkol kay Maggie? Yung nanay po ni Ana Karenina. Nagkausap po ba kayo? Doon sa nanay, wala akong masyadong maalala eh. Pero doon sa sanggol, meron. Ano ang naalala niyo tungkol sa sanggol? Successful po ang operation kay Magda. Natanggal na po ang tumor at okay naman po yung vital signs niya. Kaya ililipat na natin siya sa recovery room. That's so good to hear. Maraming salamat, Doctor. Salamat po. Wala nga naman. Will you please excuse me? Yes. Thank you. Ate, tara puntahan natin si nanay. Maraming salamat po. Utang ko po sa inyong buhay ng nanay ko. Ana, ilang beses ba ako pasasalamatan? Baka hindi na nga po matapos eh. Salamat po talaga. May I have this dance? Ay, naman! Bakit po? May naalala lang ako. Maraming salamat. Napakalaking impormasyon yung binigay niyo sa amin. Ngayon makikilala namin kung sino talaga si Ana Karenina Monteclaro. Lola, sasama na po ako sa inyo sa mansyon. Pero, paano na nanay mo? Baka kailangan ka niya dito? Ako na pong bahala kay nanay. Gusto ko po talagang sumama, Lola. Gusto ko pong malaman kung ako ba talaga yung tunay na anak Karenina. Yan din ang gusto kong mangyari. Bakit ka umiiyak? I'm so sorry. I will call my friend, his psychologist ko na kaibigan. She can help you. Kahit anong therapy ang gawin niyo sa akin, hindi ko makakalimutan niya for as long as I live. Uncle, nakausap ko na yung babaeng nakasabay ni Maggie sa panganganak. May nakuha ka ba na kahit na anong impormasyon na makakatulong sa ating matukoy kung sino anak ni Maggie? Oo, Uncle. Kung sino kina Ana, Karen at Nina ang may balat sa paa, siya ang nawawalang Ana Karenina.